Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa ano nga ba ang katuwiran? Righteousness. Ayan, salamat. Medyo mainit na. Ano nga ba ang katuwiran? Ano nga ba ang basihan ng katuwiran? Paano nga ba ang pagiging matuwid? Ano po? Alam mo kung babalikan po natin sa Hebreo, ang katuwiran po or itong righteousness, sa Hebrew po ito ay sadik. Gustong sabihin daw po, it refers to right conduct with others, and so may say, he was a man of upright life, or a very good man, or a man of integrity. So, yan po yung righteousness, ano? At babalikan po natin sa Genesis, dito po unang nabanggit ang salitang righteous. Sa Genesis chapter 6 verse 9, ang sabi po sa NLT, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God. Ano po? Sa Pinoy version ng pakasabi, ito ang kwento ni Noah, ginagawa niya parati ang tama. Yun yung pakatranslate ng righteous man. Ginagawa niya parati yung tama or ang tama. At siya lang ang nag-iisang tao sumusunod sa Diyos nung panahon niya. Namuhay siyang kasama ang Diyos. Ano po? So, yun yung righteous, yung pagsunod sa Diyos, yung paggawa daw ng tama according sa Genesis 6:9. Now, let me just share sa librong 15 New Testament Words of Life, a New Testament Theology of Real Life. Ito po yung i-share ko na din last time during the time that we talked about the concept of life that bear fruit. Sabi po dito ng author, sabi dito, to be righteous is to live and behave according to the standard of what is good and right toward the other. Gordon Heman puts it succinctly when he says the Hebrew word tzaddik. In the most general Hebrew term, describe good people. Yung righteous daw, pag ginamit po itong word, kasi sa Old Testament, sinulot po siya sa Hebrew. Ano po, ito daw na tzaddik, ay nagpe-pertain daw po siya to a good people, nagdi-describe. When Genesis 6:9 claims that Noah was a righteous man, that means he cared about having a clean conscience, living faithfully according to the standard of what is right, and caring about justice in the world. Today, sabi ng author, we might say that he was a person of integrity. Diba, pag nakarinig tayo ng isang tao na may integridad, it goes without saying na pwedeng pagkatiwalaan mo. Pwedeng may sariling paninindigan. Pwedeng may set of rules and examples sa buhay niya. Ano po? At sabi dito, describes him as blameless among the people of his time. Here's, tapos yon, ano po? So, sa Old Testament po, kung titingnan natin ang righteousness, ano po? Ito ay laging nagpa-pertain sa Book of Law. Ito po ay nagpa-pertain sa pagsunod ng mga Israelites during that time, na masasabing yung mga tao ay righteous pag sila po ay sumusunod sa law. Sabi nga po dito sa libro, ano po, basahin ko lang, we might conceive of the whole Old Testament as a telling of a story of righteousness, lost and longed for. The first thing to say is that Old Testament begins with the covenant God who is righteous. So yung basihan
Ay ang Panginoon, that is righteous. Who is righteous? Ano po? Kaya nga yan yung standard natin eh. Yung Panginoon. At yan yung absolute standard ng righteousness. Hindi natin pwedeng makuha sa ibang tao. Hindi natin pwedeng makuha sa principle na binuo ng tao, kundi sa Diyos mismo, ring righteousness. Sabi niya, after infiltration of sin in the world and the resulting devastation, God hatches a plan to restore His creation. But it must begin with a special relationship with one people. Ito po yung Israel. Ito po yung Israelites. Ito yung mga pinili ng Diyos. Ano po? Na dun siya. Dahil sa kasalanan, nawalay po tayo. Ano? At pinili ng Diyos na maging righteous, to be an example, to be good people, people of integrity, yung mga Israelites. At sabi niya pa, as a righteous God, He pledges loyalty to them and demonstrates His character as a good and just. For the Lord is righteous, He loves justice, the upright will see His face. Sabi sa Psalm. Ano po? So makikita po natin, yun talaga yung plano ng Panginoon. Kaya nga, lalo na sa Old Testament, if babasahin po natin to, makikita nga lagi yung redemptive act of God. Na kahit makukulit yung mga tao that time, dahil nga sila po'y na-exile, sila po'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila po'y naniniwala na sa mga false prophet. Pero kung titingnan natin yung Bible po, babasahin natin yung istorya ng mga Israelites, it always boils down to redemptive act of God. Kasi sila yung pinili niya at doon gusto ipamanifest ng Panginoon yung righteousness. Now, sabi pa dito, as part of the covenant, Israel is called to be righteous as well, faithful to God and His law. Diba? So, yun po mismo yung standard of righteousness in the Old Testament. But also, sabi dito, just and good in the world. Israel is meant to be a light to the other nations. Light to the other nations. Hindi lang para sa sarili nilang compensation, yung righteousness, kundi ito po'y may transfer, maging ilaw, maging salamin, maging image ng righteousness sa ibang nasyon or sa ibang lahi. Ano po? Now, sabi pa dito, a model of new humanity that does right, seeks justice, defends the oppressed, cares for the orphan, and advocates for the poor widow. He catches brief glimpses of Israel trying to fulfill his destiny, but by the large, Israel struggles and sins and deviates from his calling. Kahit na ganun yung plano ng Panginoon, ang Israelites, yung mga pinili ng Diyos, ay talagang nagdwell pa din sa kasalanan. Kaya di ba, ngayon, hindi pa tapos yung gera sa Israel. At maraming mga tao na talagang yung Israel ay makikita nating binobomba. Hindi talaga mapakali yung mga kaaway. And some scholars sabi nga, it's not just they are the chosen ones, but because of their rebellion to God. Ito yung consequence sa kanila. Kaya sila ginobomba. Dahil sobra talagang, kahit ngayon, di ba? Ganun yung usapin tungkol sa Israel. Now, yun yung sa Old Testament. Nakakasunod po kayo? Ano po? Yung righteousness sa Old Testament is God, the standard, and He wants His people to be righteous. Na siya yung maging mirror, siya maging image ng righteousness. At hindi lang yon, yung goal ng Panginoon is maging light sa ibang tao. Now, sa New Testament naman, in Greek, ang righteousness po ay dikaios or dikaiosonen. Ano po? Conforming to the standard or will or character of God. In a right relationship with God. You see, nabanggit na naman dito yung relationship. And that's the concept. A life without a relationship is not life at all.
Even Jesus. Kaya pumunta siya dito sa lupa, naging tao para tayo mismo makarelate. The people back then, ma-feel na nandun siya to relate with Him. Now, sabi po sa Matthew 3:15, ito po yung righteousness na pinakita ng Panginoong Yesus. But Jesus answered to him, "Let it be so now, for it is proper for us in this way to fulfill the righteousness." Ito po yung time na babaptismuhan si Jesus, magpapabaptize si Jesus kay John. And sabi ni John, hindi ako karapat-dapat. Kahit nga magtay ng sandalyas mo, hindi ako karapat-dapat, sabi ni John. Pero sabi ni Jesus, to fulfill, for it is proper for us in this way to fulfill the righteousness of God. Para ipagpatuloy, sa madaling salita, yung righteousness ng binigay ng Panginoon. Sa Pinay version nga ang pagkasabi, pero sumagot si Jesus, hayaan muna nating mangyari ito ngayon, kasi ito ang dapat gawin para masunod natin ang lahat ng gusto ng Diyos. Babalik at babalik sa Panginoon. Now, going back to the book, sabi po niya, ng author, the entire purpose of Jesus' mission is to fulfill or faithfully carry out all that His Father asks. Kaya nga pumunta siya dito, hindi para, i-abolish yung Old Testament, kundi to fulfill this Father's will. In Matthew's perspective, sabi ng author, Jesus is God's Son not only because of His mysterious origin from God, but also of His faithful and loving obedience. Pagsunod sa Panginoon. Pagsunod sa Panginoon. Sabi niya pa, this commitment of doing God's will is a powerful ethical motive of Matthew's gospel. One demonstrated finally in Jesus' obedient death, pagpakaw niya sa krus. Part of that senior is saying that here is that Jesus calling for disciple to be righteous. Means stepping in a relationship of trust with God by faith, where His people entrust and obey Him. Kaya pinapakita ng Panginoon. Kaya nga sa mga previous na napag-usapan natin, pinakita ni Lord kung paano yung pag-serve. Pinakita ni Lord kung paano yung mamunga. Pinakita ni Lord yung relationship with His Father as being sent as the Son of God, but to carry out yung mission niya po dito. At yun, sabi sa Matthew, is pagpatuloy po ito. Now, we'll go to one of the teachings of Jesus. Ito yung main text natin. Ito po ay tungkol sa Beatitudes. Our attitudes to be. Ito po ay set of standard or code of ethics that we should say. Yung pamantayan. Ito po dapat yung ugali natin. At ito po ay sermon ng Panginoong Jesus during the first week of His ministry. Sa Galilee. Ang Galilee po is the province and yung city is Jerusalem. At pinanganak siya sa Bethlehem. At ito pong Sermon of the Mount, as we call this, sa Mount Olive po ito. At ang audience niya po dito, yung mga disciples. Kasi mayroon na noon na sinusunod. Kung alam niyo po, if you're familiar with the code of ethics of the Code of Hammurabi, ito yung mga sinusunod noon, yung parang batas, law, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ganun po. Kaya nag-set din si Jesus. Ito dapat tayo. Ito po ang beatitude or attitudes to be is a code of ethics standard for Christians. Now, it gives contrast to the worldly against godly perspective. Ito yung sinasabi ng mundo, pero ito yung sinasabi ng katuruan ko. It's not a statement that hook to what will happen in the future,
Hindi siya prophecy, kundi rather, sabi dito, this is a congratulation of what is now. Kung ano yung dapat gawin natin. Kung ano yung beforehand, upfront, na pwede nating gawin. Ano po? Now, ano nga ba ang ibig sabihin ng blessed or blessed? Ano po? Yung kanina, nabasa na sa scripture, ito yung beatitude, yung blessed, maraming blessed or maraming blessed. Ano po? Kakasunod po tayo. Now, this is very important para maintindihan natin. Hindi ito yung blessed na, uy, you're so blessed. Hindi po ito yung blessed na alam mo yun, yung saint, yung banal. Ano po? And tonight, our goal is, maiba yung perspective natin pag binabasa natin tong beatitude. Ano nga ba ang gustong sabihin nito? Ano nga ba yung gustong sabihin ng blessed? Ano po? Ang blessed po ay galing siya sa Greek na salitang Makarios. Ang Makarios po is somewhat, sa Greek is a God of joy. Ito po ay galing sa salitang Makaria, isang island sa Cyprus, na pag nakapunta ka pa daw po doon, ay wala ka ng ibang hahanapin. Sobrang fertile ng land, full of flowers, wala ka ng ibang hahanapin. Ano po? Parang pumunta ka sa wall, wala ka ng ibang hanapin, nandun na lahat, pera na lang ang wala. Ano po? Nakuha niyo po, ganito daw po yung description ng blessed. Makaria, sabi dito, persons characterized by transcendent happiness or religious or joy, blessed or happy. Parts of the body viewed as a happy because of favorable circumstance. Nakikita sa atin. This closely related to God and a hope. Now, Makarios, a joy that is dependent to God. Ulitin ko po, a joy that is dependent to God. Hindi banal ang kahulugan po nito. Gets niyo po? Hindi siya banal. Now, punta po tayo. So, blessed, ganun daw po. Gayong simula. Alam ko sa magandang balita, ang paka-translate ng blessed is pinagpala. Pinagpala. Oo. Sa amin, paka-translate mo dito is paladan. Paladan ang mga ganon. Ano? Pinagpala. Now, Matthew 5:3. Mabilis lang po ito. Sabi sa verse 3, blessed ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos, kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. So, going back to this blessed word, which is an independent joy that's coming from God. Ano po? Hindi sa place, hindi sa tao, hindi sa circumstance, kundi blessed ka dahil nandyan sa iyo si Lord. You're dependent to God. Blessed ka daw ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos. Sa English po, pagkagamit, poor in spirit. Walang-wala ka na. Pero masaya ka, independent joy. Kasi alam mo, yung dependence mo, kasi yung inaasahan mo, yung Panginoon. At ano daw po yung reward nun? Ano? Kaharian ng langit ay para sa kanila. Kahit walang-wala ka naman na, kahit wala ka ng maasahan, sabi ng Panginoong Hesus, blessed ka pa din. Bakit? Kasi yung kaharian ng Diyos ay para sa inyo. When we say kaharian ng Diyos, ito po yung yaman ng Panginoon. Parang isang palasyo na nandun ka. Kahit hindi ka man may-ari, pero nandun ka, naambunan ka ng kayamanan. Lalo na tayo, na mga tumanggap sa Panginoong Hesus. Diba? We are the heirs of God. So, dito man, sabihin na natin, ditong walang-wala ka na, pero blessed ka pa din. Kasi nasa sa iyo ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? And then, this is a contrast to the world. The world, pag walang-wala ka na, kawawa ka talaga. Diba? Ang tingin ng mundo, pag walang-wala ka, kawawa ka talaga. Pero sabi ni Lord, hindi. You're poor in spirit here on earth, but you have the kingdom of God. You have my kingdom. Now, verse 4, blessed ang mga sobrang nalulungkot kasi papasayahin sila
ng Diyos. Oh. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ito pong mourn, hindi lang to yung malungkot. Kung babalikan po natin yung original na basyan po nitong mourn, hindi lang to yung kalungkutan na malungkot ka lang dahil hindi mo inabot yung sale. Malungkot ka lang kasi hindi ka na-invite sa kainan. Malungkot ka lang kasi yung kaibigan mo may bagong TV. Kayo yung CRT. Alam niyo po yung CRT, yung makapal pa yung likod. Hindi, kaya malungkot ka. At papasayan ka, okay lang. Hindi po yun yung sinasabi ditong kalungkutan. Ang sinasabi ditong kalungkutan, yung mourn, you're very sorry for your sins. Yun po yung gustong sabihin nito. Hindi dahil sa malungkot ka for the sake of other people, but you are mourning because of your sin. You're truly repenting to God. Lumalapit ka kay Lord, sinasabi mo, Lord, nagkasala ako. Kaya ganito ako, I'm so down right now. Pero ano sabi ni Lord? Itong mourn, papasayahin ka ni Lord. Kaya kanina, pag nag-huddle kami, short huddle namin ng music team, yung tanong ko po sa kanila, ano ba yung nababago sa iyo pag nakakarinig ka ng worship song or umaawit ka or something that you heard that about God? Maraming sabi sila, it changes our mood. Na dati ganito ako, na nagkakaroon ng diversion yung emotion ko. Nababago. Di ba tayo, pag nakarinig tayo ng isang music, nawawala yung emotion, lalo na we're in the state of worship. I love you, Lord. Wow! Wag mo lang yung boses ko, yung totoong kumanta. Mababago. Yung boses ko parang hindi, mababago. Nakuha niyo po? Sino dito naka-experience niyan? Diba? Pag narinig mo lang, parang nababago yung emotion mo. Yan yung mourn na sinasabi dito. Hindi lang malungkot ka. Are you with me? Now next, verse 5. Blessed ang mga may mabababang loob kasi mamanahin nila ang daigdig. Ayan. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Meek, mababa ang loob. Paka-translate sa Pinoy version. Hindi lang to yung mababang loob na humble, ha? Ang sinasabi ditong mababang loob, na kahit ikaw ay ma-offend, kahit ikaw ay saktan, parang okay lang sa'yo, kaya mong kontrolin. Pero at the same time, kung makita mong inaapi yung isang kapwa mo, parang ikaw yung nasasaktan. Gustong sabihin po ng meek, gustong sabihin po nitong mababa ang loob, that you are controlled by God. Parehas niyan, di ba? Nakokontrol tayo ng aso. We're controlled by God. Yun po yung meek, hindi lang yung humble ka. Parang may nagtanong sa isang meeting, sino dito yung mga humble? Taasan ng kamay. Humble sila. Hindi po ganon. Yung humble is yung control ka daw ng Panginoon. Dahil mamanahin mo yung daigdig. Ang gustong sabihin niyan, people will like you. People will be inspired. Diba? Naturally, pag ang isang taong kakilala natin na so humble, so meek, mababa ang loob. Di ba likable siya? Parang magaan kasama. Na-try nyo nang makisama isang taong lahat na lang nakikita yung negative. Di ba ang hirap? Parang bigat kasama. Nakuha nyo po? Pero yung alam mong, yung kwan lang, chill lang siya, hindi naman ang tawag dyan, sociable, pero alam mong approachable siya. Di ba yun yung gusto natin? Dito din sinasabi ni Jesus, na mababang loob. Now, next po, 6, blessed ang mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi bubusugin sila.
Hindi lang po ito physical na kagutuman at kauhawan. Sabi po sa original, ng pakasulat po nito, ito pong nauuhaw at nagugutom, ito yung, alam mo, yung pag ikaw ay ang isang taong uhaw na uhaw, wala siyang ibang hanapin kundi, soft drinks, tubig, sosyal, milk tea. Ang taong uhaw na wala siyang ibang hahanapin kundi tubig na makakapawi ng uhaw niya. Hindi matamis kasi mas lalong sasakit yung lalamunan. At gutom, ang isang taong gutom, wala siyang ibang hahanapin kundi hamburger, pagkain. Pagkain. Di ba, yung mga gutom, minsan, pag gutom na gutom ka na, you don't need your food to be tasty. Ang importante, may ipasok ka sa bibig mo. Agree po? So, blessed daw ang mga nagugutom o nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod po. Kaya wala ka ng ibang hahanapin. Parehas ng isang uhaw na tao, ilang ibang hanapin yung tubig. Parehas ng isang gutom na tao, wala ng ibang hanapin kundi pagkain. Ganon din daw po ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kung ganun po yung gesture or intensity ng pagsunod natin sa Diyos, na parang isang uhaw, isang gutom, sabi ng Panginoon, bubusugin tayo. Oh, what an assurance. What an assurance from God. Na next, blessed ang mga maawain kasi maawa din ang Diyos sa kanila. Maaawain. Sino dito maawain? Taas ang kamay. Wala na tuloy. May kausap ako. Wow, hindi. Mga harsh kayo? Mga harsh? Ang maawain po, hindi lang po ito yung merciful. Hindi lang yung maawain for the sake na maawa ka. The concrete example of maawain dito, yung the Good Samaritan. Alam niyo po yung Good Samaritan? Basahin niyo. I think nasa Luke, if I'm not mistaken, 10. Hanapin niyo na lang, something sa dulo siya. Luke 10. The Good Samaritan. For the sake na hindi nakakaalam nito, just a glimpse, ito po yung nakita yung lalaki. Na isang Samaritan, nakita ng isang priest, ng Hudyo, imbis na dito siya maglakad, doon na lang sa kabila. Parang wala siyang nakita. Yung same thing with other Pharisees, Pero yung isang lalaki, nakita to, tinulungan. At hindi lang tinulungan, dinala sa inn, ginamot. At pang sabi doon sa innkeeper? Alagaan mo to. Any expenses na magagamit mo para dito sa taong to, babayaran ko. Tayo. Kaya kung titingnan natin, kung yun yung sukatan natin ng maawain nga ba tayo? That's a good standard of maawain. Maawain is you're not just naawa ka, sympathy, kundi yung empathy. You're putting your life, your shoes to that man or kung kaninong nangangailangan. Alam mo, pag ganyan daw po tayo, maawa din ang Diyos sa atin. That's why you can see people who are very generous. Generous not for the sake of showcasing their generosity. Hindi lang para magbayabang ng generosity nila. Pero yung totoong generous, yung talagang totoong mapagbigay, yung talagang nagbibigay. Alam nyo, hindi pinagkukulang ng Panginoon. Sino nakaranas noon? Wala? Kulang? May kausap ako? Diba? Karanas kayo noon? Diba? Alam mo, walang-wala ka na, pero parang kinukunbi ka ni Lord. Ibigay mo na yan, anak. Lord naman. Baon to ng mga anak ko, pero ibibigay mo pa din. Before you know it, God will provide for you. Maawa din sa iyong Panginoon. We cannot outgive God. That's the very fact. Sinong agree po doon? We can never outgive God.
Kaya every time that you will read this, every time they will see this, Matthew 5:7, ang maawain is something that you will do. It's not just an emotion of oneself. Na naawa ako sa iyo. Ano yun? Sad emoji. Yung comment mo. Sad emoji. Hindi po yun. Kundi itatype mo sa comment, hindi lang isa sad emoji mo. Or hu. Anong ilalagay mo doon? GCash number mo po. Maxel GCash, Nakuha niyo po? Ito po yung goal natin na maintindihan po natin to. That we can say we are righteous if we know this. Ano po? Now, verse 8. Blessed ang mga taong malinis ang puso kasi makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart. Kasi makikita nila ang Diyos. Remember, every time we pray, every time we come before God, kung talagang lumalapit tayo sa Panginoon, napag-usapan namin to sa house church, na napansin nyo ba na every time lumalapit ka sa Panginoon, laging mayroong paghingi ng tawad. Laging mayroong pag-sorry. Kasi ang gusto ng Diyos, linisin muna tayo that we may come before Him. Not as clean as we should do, but to offer this nagpaparumi sa atin. I-offer natin kay God. Kaya pag nagpipray that, Lord, patawarin niyo po ako before you ask. Kasi hindi pwedeng lumapit tayo sa Lord na hindi tayo malinis. Kaya nga kinukonvict tayo ni Lord pag nagpipray tayo. Pinapaalala sa atin ni Lord na nagkasala tayo in so many ways that we could see or we could determine. Ano po? Bakit? Ano sabi dito? Kasi makikita nila ang Diyos. Yun naman yung gusto natin. Hindi to personal na makikita mo yung Diyos. Wag naman muna. Pag nakita mo na personal yung Diyos, wala ka na sa amin. Kundi makikita, ma-feel, ma-experience mo yung presence ng Panginoon. Are you with me? Now, next. Blessed ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan kasi tatawagin silang mga anak ng Diyos. Maganda pa ka-translate dito kasi sa English, pagkasabi lang, are the peacemakers. Hindi lang ang peacemaker po, hindi lang yung you don't want trouble. Hindi lang yung may trouble dyan, ay ayoko dyan. Dito lang ako, peace lang ako, peaceful. Hindi po yung gustong sabihin dito. Kaya maganda pa ka-translate sa Pinoy, yung mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Hindi lang passive. Nakuha niyo po, kundi active. May gagawin ka para maging payapa. Kung may nakikita ka nag-aaway, nakaklase mo, or katrabaho mo, hindi naman sa pagkikialam, kundi you will try to listen. You will try to listen both. Hopefully, both sides, hindi lang isa. Hindi mo gagatungan. Ay, ubaga ngaya. Iyong na-experience ako man sa iya. Iyo na talagang ugali kaan. Bako po yan, peacemaker. Kundi ikaw, kapatid, ano bang nangyari? Okay, ganito, tas pupunta ka naman, kapatid, ano bang nangyari? And you will decide, you will intervene. Negotiator ka na, arbiter, peacemaker ka, ganun daw po yung gustong sabihin ng peacemaker. Nakuha niyo po? Hindi lang yung ayaw mo ng trouble, kundi gumagawa ka ng paraan para sa kapayapaan. Now, 10. Uy, malapit na. Blessed ang mga inaapi dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, kasi para sa kanila ang kaharian ng langit. Totoo naman, di ba? Those who are persecuted because of righteousness. Dahil sa pagsunod mo sa Diyos, talagang may makakalabang ka. Talagang magdo-double times ang devil. Talagang magdo-double time ang kaaway. Kasi may ginagawa ka para sa Diyos. Kaya expect mo. Kaya nga sa baptism, di ba? Na dati, you're declaring war against Satan.
Hayagan ng kaaway mo, dineclare mo na, we are at war. Kaya si Satan double time sa atin. Kasi sinusunod na natin si Lord. Pero sabi niya, para sa kanila, ang kaharian ng langit. So it's okay that you are persecuted here. Because you know what? May gantimpala tayo sa pagsunod sa Panginoon. Mayroon tayong crown. May reward tayo. Sasabitan tayo ni Lord ng crown sa heaven. Ano po? Sinong gusto na mag-experience nun? Wala pa. Ano po? Now, 11. Blessed kayo pag may iniinsulto, inaapi, at pinagbibintangan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan na di naman totoo. Ano po? Dahil sumusunod kayo sa akin. Minsan kasi, okay lang, basta ako tamang pigagibo ko. Hindi po eh. Sinasabi dito, iniinsulto, inapi at pinagbibintangan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan at na di naman totoo. Ay pinipersecute niya ako. Minsan yun yung inahabol na lang, pinipersecute ako, pero babalikan mo yung istorya. Consequence pala yun. Kasi talagang may nakita sa'yo. Kamalian. Kinorek ka, rinibuke ka. Sinasabi mo, grabe man ngayon, persecute ako. Hindi po yun. Ang sinasabi po dito, ano po? Na di naman totoo. And again, it's between you and God. Now, in conclusion, tapos na po ako. In conclusion, listen to this. Ang ating joy o kasiyahan ay di nakasalalay sa mundo o pangyayari ng ating buhay, kundi sa Diyos na siyang may bigay nito. Ang ating kasiyahan sa loob Kaya nga happiness, joy iba po yung happiness, iba yung joy. Joy is internal. Hindi po siya dependent sa nangyayari sa labas sa iyo. Hindi siya dependent sa isang tao na masaya ka lang pag maganda yung turing niya sa iyo. Hindi siya dependent sa material. Masaya ka lang pag mayroon ka nito. Ang sinasabi dito, hindi nakasalalay sa mundo, kundi yung kasiyahan natin, your dependence, our joy, ay galing sa Panginoon na may bigay nito. Kaya nga, when we see the Beatitudes, it is the contrast to the perspective or principle ng mundo. Weird tayong mananampalataya. Weird tayong tagasunod ni Kristo. Inaapi ka na, deep inside your heart, masaya ka pa. Walang-wala ka na, pero deep inside your heart, gagawin mo pa din yung kalooban ng Diyos. It's like the last time, sobrang grabe po. Sorry, naalala ko lang. Talagang parang ginaganon yung heart ko nagkukwento. Hindi ko na papangalanan, don't worry. Ano po, na walang-wala, pero gusto niyang pumunta dito. Gusto niyang magsimba, gusto niyang sumamba. Naglakad. My God! Tayo, 20 pesos lang, hindi pa natin madala dito. Hindi pa, struggle pa tayo. Dahil wala tayong pamasahe. Ito, walang-wala, naglakad para makapunta dito. Hello? Hindi po ako galit. This is our time to examine our hearts. Are really up to God on Sundays, on our house churches? Meron ba tayong talagang puso na hanapin ng Panginoon? Meron ba tayong walang-wala na yung kapatiran, pero may nag-aabot pa? At kung titingnan mo, yung nag-abot, wala naman talaga siya pero nag-abot. That's the standard of righteousness. Hindi yung pagiging banal. Hindi yung pagsisimbang pagtaas ng kamay mo dito. Kundi yung pagpasakop sa Diyos. Kundi yung pagsunod sa Diyos. That's righteousness. Ang righteousness, hindi ka banalan. At ang standard natin of righteousness is our Lord. That's why Jesus gave up His life for us. He bled on the cross
for us na undeserving, such that we may experience His goodness. In the same way that He wants to do, us to do with others, yun din yung gagawin natin. Kaya sabi niya, mapapalad kayo nang ganito kayo. Ano po? Kaya every Sunday, if hindi mo ito naiintindihan, this is just an ordinary Sunday, matatapos na naman to. Diba? Kaya nga kanina, during the dedication of Alicia, kaninang umaga po, talagang binigyan ko yung emphasis na hindi ito yung occasion lang na pupunta kayo dito to witness Alicia being prayed upon. Hindi, kundi tayo maging witness ni Alicia, kundi tayo maging katulong ng batang ito. Tayo maging example sa kanya. Tayo maging ilaw sa kanya. Not just an ordinary occasion that we will celebrate, we have a fellowship kakain. At pag December, maalala mo yung bata. Hindi po yun. Kundi mismong kasama ka sa paglaki ng bata. Sabi ko, matatapos na ako eh. Now, we are blessed not because we have everything that we need, but rather it is because God is with us. God is with us. Dito po ako magtatapos. Again, balik tayo doon sa librong 15 words of the New Testament theology of a real life. Dito po, sabi dito, basahin ko na lamang. One might get impression from above this description of righteousness is all about legalistically checking boxes and obeying laws and rules. Laws and rules are good, listen to this, but there is more righteousness. It is also about faithfulness, loyalty to relationships, being there when other people, for the other people, keeping your word, and even showing mercy to others. God is often described in the Old Testament as both righteous and merciful. He is faithful to His promises and committed to His people. He cares for them. So on form that is righteous takes in compassion and mercy. Sabi niya, Walter, sabi dito, talks about Israel's mandate from God towards righteousness in all about faithful and generous engagement with the community. And lastly, righteousness is an ethical term used to mark people who live generatively in the community in order to sustain and enhance a community's well-being. May gamit. That's the purpose of church. Hindi lang tayo nagagather dito para mag-worship. Hindi lang tayo dito nag-gather para magpanalanginan. Hindi para mag-encourage sa bawat isa. Kundi narito tayo to serve our purpose, to our calling, to other people, to the community. May gamit po tayo. Hindi wala tayo ditong building for the sake na maging worship center natin, kundi may bukas natin sa mga tao, sa paligid natin. That this may be used for His glory in a very practical way na mama-experience ng taong pumupunta dito ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi dito, the righteous person is characteristically one who invests in the community, showing special attentiveness to the poor and needy. To the poor and needy. And this is our take home. Righteousness points us to Jesus. Unless we are in relationship with Him, righteousness is out of our hands. Kaya nakakagawa tayo ng mabuti. Kasi una, naranasan natin yung kabutihan ng Panginoon.
Kaya maawain tayo, kaya nga humble at heart tayo, kaya nga generous tayo. And you can name all the character that you have right now. It's not because of our own doing, but because of the relationship that we have to our God. Na siya mismo yung example ng righteousness. Siya mismo yung example ng kabutihan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa atin.